sorry. First time ko, so... pasensya. Ayan. Yung title, Faith Without Works is Dead. So, sige, basahin muna natin lahat. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without even giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have works, is dead. Sige, skip na natin yung ano. Sa verse 21 na, was not Abraham our father justified by works when he offered up his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his works, and faith was completed by his works. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness, and he was called a friend of God. You see that a person is justified by works and not by faith. Ayan. So, medyo nahirapan ako dito sa, dito sa passage na to, kasi medyo, medyo tricky siya. Nung nagba-Bible study ako doon sa mga klase ko, about salvation yon. Tapos yung friend ko, Catholic kasi siya. Tapos tanong niya sa akin, kung yung save ba, ay kung yung faith ba, faith only can save. Hindi parang sinabi ko, oo. Kasi party lang kami sa isa. Tapos kami dalawa lang dito sa, di ba parang kami Christian. Kami lang yung nagsabi, oo. Ay! Tapos yun, parang kasi sa kanya, para sa kanya, faith, parang faith and works, yung paraan para sa salvation. Tapos yun nga, parang tinagsasakan yung, itong verse na to. Tapos sabi ko, oo nga, parang ganyan, nalito rin ako. Tapos, nung pinag-aralan ko siya, nalaman ko na sinulat pala to para sa mga believers na. So, meaning, Christian, ay para sa mga, yung naka-receive na ng salvation. Kasi diba, sa Galatians, it is by grace that we are saved and not by works. So, we can boast. Ephesians. Uy, broking pa, libre tayo. Dahil kabisado, alas kabisado. Tapos, ayun niya. Yung, dito sa na to, sa passage na to, sinasabi ni James kung paano mabuhay dapat ang isang Christian. Tapos, so, start natin sa so, yung diba as a Christian, parang sasabihin natin, sige, tayo, may faith tayo, ganyan. Pero, yung mga ibang tao, parang hindi sila naniniwala na, yun nga, may faith niya tayo. Kasi, parang hindi na-justify nung faith. Kunwari, diba, may faith niya tayo, ganyan. We receive Christ, ganyan. Pero yung works, parang opposite doon sa faith na sinasabi natin. So, yung sinasabi dito, we should justify our faith through our works. So, diba sabi nga dito, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So, sabi dito, diba yung, kunwari makakita ka ng ulube or what, tapos parang, yun nga sabi mo, parang i-bless ka na Lord, ganyan. Pero parang may effect ba yun doon sa pulube? Di ba parang wala? Kasi yung, maybe, kung pag pinag-pray natin, pero yung, kasi yung sinasabi dito yung practicality, yung, Question po. ano to? Oh my God, ano yun? Ay, sige, mamaya. Mamaya na daw. May question sa akin. Nakalimutan niya preaching. Ay, parang pa nagtuturo lang. Ayan. Faith without doing it cannot meet practical needs. So, yun nga. Kasi, share ko yung story ko. Kasi nga, parang wala naman ako na-fulfill dahil sa faith ko. Ganyan.
Meron naman. Huwag mo lang ibagsak yung sarili mo. So, epic fail kasi naalala ko eh. Yun yan. Yung nag-usap kami ni Kuya Mike. So, pinaalala niya sa akin yung mga nangyari dati. Kasi diba, parang dati task ko, makapag-evangelize, ganyan. So, yung nag-ask ako ng, ano yun, ng parang clue, sino ba yung dapat kong sharean, ganyan. Tapos, nilid ako ni Lord sa, ano siya, lalaki siya na parang may problem sa eyesight. Tapos, pero hindi ko alam na pulubi siya, ganyan. Tapos yun nga. So, parang noong una, hindi ko siya mahanap. Tapos nung pauwi na ako, doon ko lang siya nakita. Tapos, nung nakita ko na siya, na-starstruck ako. Kasi, as in, hindi ko alam yung gagawin. Yung tipo parang sa, yung sa loob-loob mo, parang kaya mo. Pero pag nandun ka na sa point na nakita mo na yun, parang papa-atras ka na talaga. So, yun yung nangyari. Ano, walang nangyari. Tayo ba yun, Mo? Ha? Hindi ba yun yung nagana tayo? Hindi, ako lang, mag-isa lang ako dun eh. Tapos, so yun nga, yung wala, di ba parang ang ano lang, ang saklap. Kasi parang may faith ka ka, pero yung dapat na i-bless mong tao, hindi mo na-bless kasi ano, kasi parang Curiosity. oo, natakot ka, ganyan. Pero there's still faith, pero hindi lang na ano doon sa taong na dapat na natulungan mo. Gets ba? So, yun. So, yung parang, sabi nga dito, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. So, hindi naman ibig sabihin na, kunyari, kapag, ano, faith lang, tapos wala kang works, parang, ibig sabihin, parang, ano na yun, parang, false faith, or ibig sabihin, parang, ano yun, parang, null, parang gano'n. Ano ba explain? Oo, parang gano'n. Hindi naman ibig sabihin na hindi mo nagawa hindi mo na-account yung faith mo, patay na yung faith mo. Yung ibig lang sabihin no na parang nasayang lang yung okay no? Parang hindi, nasayang siya yung tipong ano, kasi diba, parang may papagawa sa atin si Lord na ano, out of our comfort zone, and it takes faith para magawa yun. Tapos, once na nagawa natin yun, doon natin ma-experience yung kung ano ba yung gusto niyang ipa-experience sa atin. So, Amen. Wow! Amen. So, ano nga, so yun nga, based doon sa experience ko, hindi ko na-experience yung dapat na ipapa-experience sa akin yun. So, until now, hindi ko pa rin alam yung feeling na nakapag-save na nga ganyan. Nawala na sa kanila. So, justification by works is in the sight of people, not God. Yung faith natin, kasi ang hirap diba ipakita na may faith ka, kasi si God lang talaga nakakaalam kung ano talaga yung ano natin, nasa loob natin, nasa heart natin. Pero, syempre, para sa tao, para maniwala sila, kailangan may kasamang works. Pero hindi ibig sabihin na ka na rin, gumagawa ka ng good deeds, ganyan. Ano na yon, parang genuine na yon. Kasi nga, ano, yung iba diba, para for the sake na sabihin lang na nakatulong sila, ganyan. Ganyan yung gagawin nila. Pero yung, kasi si God naman talaga yung, ano eh, yung judge. Siya yung talaga nakakaalam kung ano yung nasa heart natin. So, ayun, yung ibig sabihin pala ng dead faith, ibig sabihin poor or weak, kasi hindi natin siya kayang ma-act out. Kapag yung faith natin, napakita natin siya through works, it is mature faith or rich faith. Kasi nga, di ba sabi dito, Abraham, our father, justified by works when he offered up his son Isaac on the altar. So, you see that faith was active along with his works, and faith was completed by his work. So, di ba, hindi naman madaling i-offer yung, ano ba si Abraham? Ha? Anak ba ni Abraham si Isaac? Oo. Saan tanongin mo? Bakit ako? So, yun.
i-offer mo yung anak mo. Diba parang hindi naman madaling gawin agad-agad yun. So, bago niya nagawa yun, parang, nagtiwala siya kay God. Ayun. Kasi, ayon doon sa Romans, chapter 4, verse 17 to 20, Abraham initially trusted in God of resurrection and that God could bring life to his dead body. But when he offered up Isaac, sa Hebrews chapter 11, verse 17 to 19, tells us that he believed that God would resurrect his son from the dead. So, ibig sabihin, no, bago niya i-offer si Isaac, nagtiwala mo na siya kay God na kaya niyang magbuhay ng patay. So, yun. Doon, naniwala muna siya doon sa, ano na yun, bago niya i-offer si Isaac. So, ibig sabihin doon, yung faith ni Abraham was matured enough na talagang nagtitiwala siya kay God sa na may reason kung bakit pinagawa yun sa kanya. Katulad niya, di ba sa Joshua chapter 6, verse 1 to 20, Joshua and his soldiers obeyed exactly what God told them when they were trusting Him to miraculously make the walls of Jericho collapse as He had promised. So dito, sinabi, parang may utos kila, Joshua, tsaka sa mga kasamahan niya. Tapos, sinunod nila yun. After sinunod nila yun, nakita nila na nag-collapse nga yung, alam ko pinalibutan nila yung sa circus eh. Tapos after nun, biglang nag-collapse yung wall. So, diba, pinapakita doon na kapag i-knock out natin yung faith natin, na hindi lang basta sabi, naniniwala ka lang sa ganyan or ganito, na kaya yan ni God. Pero pag sinama natin ng works, mas effective siya. Paano ba? Sige, kunwari, may sakit. Yung si Daniela, kunwari may sakit siya. Siyempre, prayers, pa rin siya, effective pa rin siya. Pero, di ba sabi nga ni Lord, if there was a sick, lay hands to the sick. So, aside from praying, kung possible naman na pwede mo siyang, as in, mapag-pray personally or as in, lay hands, gawin mo. Kasi, doon mo makikita yung miracle ni God. Yung talagang si God lang yung makakagawa nun. Ilang minutes ako yan? Ano ka? Lord, oh? Ano ba topic mo? I-offline mo. Wala no. Wala na, naubos na. So, sige. Ano ba yung parang, paano ba natin magagamit yun in our daily life? Paano nga ba? Nakakawisan ako. Makuha ko. Hindi makatarungan sa pesto ko. Pwede naman sila di mo join. Diba kuya? O sige, pwede sila mag-join. Question daw. So, may naisip pa kayo Ayoko mag-question. Sige, question na lang. Question. Kunwari 8 pesos na lang talaga pera mo. Or sabihin natin 10 pesos. May nakita kang pulube. Tapos parang in need talaga. Parang nag-ano sa'yo si Lord na tulungan mo. Ano yun? Tapos kunwari by faith, di ba ang pag-pray din sa kanya is parang faith din yun. And tapos parang paano yun? Yung, di ba kasi parang sambong part yun. Basta pag meron ka, tapos parang yung sinasabi ni Kuya Mike dati, kunwari, ibibigay mo, tapos maglalakad ka, parang ganun din, tapos mangungutang ka para may pumasahe ka. Parang ano ba yun? Yung concept na ganun, Kuya Mike? Kaya parang, di ba kasi parang, wait lang, pag faith, tapos kailangan mo mag-action.
paano yun? Parang ibibigay mo yung 8 pesos mo, eh, ikaw naman ang nawalan. Parang ganun. Paano yun? Parang, paano pag instances na ganun? Si God yung nag-speak sa'yo na ano, bigyan mo siya ng 8 pesos. Oo, parang ganun. As in, sigad talaga. Kasi wisdom yun, di ba? Kanari lang. Case lang. In case. Instance lang. Sir, Kasi for me, kunwari, ganun nga yung sinabi ni God sa'yo. Ibig sabihin, yung, kunwari, pauwi ka na, may makasalubong ka kakilala mo, or, diba, parang, kasi ano, hindi ka naman, parang, hindi ka naman sasabihan ni Lord na ganyan. Alam niya, Oh, 100 daw. alam niya, pahihirapan ka din. Diba, parang gano'n. Oh, may question ako. Paano pag wala ka nakasalubong? oh, boom. Lakad Magdasal ka lang. Pamalibos ka na. Kasi parang ano, di ba? Kasi parang sinabi nga ni Lord, do not worry. Tapos, yung action mo na yon, pag binili mo sa Kanya, di mo maiwasan na mag-worry. Parang, ano ba talaga? Wait lang. Di ba? Pag, Malay mo, ikaw Doon naman ako- yung may makasalubong. Malay mo, ano, makasabay O kaya nakapulot ka pala ng isang pauwi. tao. Ganun, mga ganun. eh sabi nga ni Kuya May, paano daw pag walang nakasalubong? Hindi mo ba Doon ka Ito yung best choice. Tambay ka doon. Hindi, malay mo, diba? Along the way Maganda ng ka. paglalakad mo, may something good na mangyayari. Eh, kasi parang para sa akin, pag si God na yung nag-speak Oo sa'yo, nga. wala kang magagawa. Siya na yung sabi. Gagawa siya ng way para makauwi ka. Hindi ka naman niya hayaan. Malay mo, may friend ka ng dekotse, di ba? Makita ka, saan ka. Nakita mo ako, beep, beep, beep. Ay, isa kayo na. Pero kung ano, kung parang hindi mo kayang ibigay 8 Like pala. pesos, Grabe, bitter sa ano na lang, kunwari, pag-pray mo, or, di ba? Di ba? Ano? Ano kaya? Wisdom, wisdom daw. God will give you wisdom. So, may question. Question pa raw, oh. Question and answer na raw to. Wow. Yun lang po. Na ano lang. Naiintindihan naman nila eh. Wait lang, mag-isip pa kami. Sagunin si Pao. Ikaw nag-offer ng Q&A. Defense ko. Defense, panelist kami. So kung wala na, kukus niya na. The prayer. So, ayan. Ayan. Thank you, Lord, for your words. And I pray ma-apply nila yun in their life. And we don't want to speak to them, Lord God. Give us wisdom kung ano yung dapat namin gawin. And